Po ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Mga idol, may bago tayong balita ngayon tungkol po to sa pahayag ni Tatay Digong. Ang sabi ni Tatay Digong, lahat ng may negosyo dito na droga sa Davao, pag ako makaupo sa pagkamayor, umalis na kayo. Patay kayo. Nakaupo si Tatay Digong. Lugi na naman yung negosyo ninyo. Okay lang yun. Davao City lang yung mababawas eh. Lumipat na lang kayo ng ibang lugar para hindi kayo mabilang sa imbestigahan ng EJK. Kasi nasama na kayo doon sa imbestigahan kay Tatay Digong. Kaya pag upo ni Tatay Digong, umalis na kayo para hindi na malipat yung birthday ninyo, hindi na mabago. Maalala na lang kayo pag Nobyembre na. Atay kayo kay Tatay Digong. Kaya yung may negosyo dyan na ayaw ni Tatay Digong, maganda-handa na kayo para pagdating ng eleksyon, gumawa kayo ng paraan para hindi mananalo sa Tatay Digong. Yan lang naman ang pag-asa ninyo eh. Hindi kayo makaalis dyan sa Davao, hindi maalis yung negosyo ninyo basta hindi nakaupo sa Tatay Digong. Ito mga idol, tignan natin itong payag ni Tatay Digong ha. Galit na galit siya dito eh. Ayan, tignan natin. Po ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, huwag gawain dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang pa. So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact man nila yung kung sino itong mga ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko na putang inang droga. Punta ka dito, magnegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulog. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap pala ng kamatayan, putang ina. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya,
may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral na ang ating mga anak. In the hope na pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Dabawenyo ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro langaw ang mag-take over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it here. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. Pero yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Kayong mga hold-upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kuhanin ninyo yung pera, do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila todo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. May paglalagyan. Naminga bitaw ang mayor. So, Mayor, how do you rate your success under Duterte? Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padawon ko. I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful. Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao, ang papalit sa atin, yung matitino na tao. Ano masasabi nyo sa mga sinasabi ni Tatay Digong? Patay kayo. Sabi ni Tatay Digong, mamamatay kayo pag ayaw nyong umalis sa Davao. Ito daw gagawin niya sa inyo. Kaya lahat ng mga may negosyo dyan, hindi kaya-aya. Kumbaga, yung naglalaro ng droga dyan, alam nyo naman na galit si Tatay Digong dyan sa droga, edi umalis na kayo. Kasi Tatay Digong ang manalo sa pagka-mayor sa Davao. Kaya may pag-asa pa kayo. May pag-asa pa na hindi kayo makaalis sa Davao. Pag-asa nyo na hindi manalo si Tatay Digong. Malabo yun kasi si Tatay Digong, maraming nagmamahal sa kanya dito sa Davao. Ako, yari na yung mga politiko na naglalaro ng droga. Dito lang sa Davao, ha? Sabagay, may kakampi naman kayo eh. May kasamahan naman kayo nandun sa Malacanang. Kaya pwede lang lumipat lang ng lugar. Sabagay, Davao lang naman ang pinaghahawakan ni Tatay Digong eh, kung siya ang manalo sa pagka-mayor. Kaya pwede nyo pang ipagpatuloy yan. Hit-hit lang ng hit-hit, yung mga durugista dyan, maglalaylo-laylo na kayo pag si Tatay Digong ang makaupo. Sabagay, sinabi naman ni Tatay Digong doon eh, na
lumipat lang kayo ng lugar, wag lang dito sa Davao. Kasi kung hindi daw, ako, aray, ang sakit nun. Tinamaan ka. Sigurado, lipat yung birthday mo sa Nobyembre. Ay, yun na nga, idol, no? Ang ganda ng mga pahayag ni Tatay Digong, babala niya sa mga taong kriminal, taong magnanakaw, lahat ng gumagawa ng illegal. Manda kayo pag si Tatay Digong nakaupo pagka mayor sa Davao. Yan lang sa Davao. Kaya, lahat ng mga ano dyan, kung walang balak na magbago yung buhay nila, babaguhin na lang yung birthday ninyo. No? Ayaw niyong tumigil. Hindi naman kayo bumalik. Hindi na naman si tatay nakaupo. Pwede din naman magpatuloy, lumipat lang ng lugar. Ayun, idol, no? Sa lahat ng mga followers natin dyan, maraming salamat, no? Sa panunood sa atin. Sana'y na, nalibang kayo sa aking mga video. At sana suportahan nyo palagi yung mga upload natin. Maraming salamat sa inyong lahat.